Pagka-search ko, ito agad yung bumungad sa akin. Meron daw siyang inulin fiber, sugar-free daw siya, masarap daw siya, edi bilhin natin yan. So, akala ko dati, okay na yung mga kinakain ko. Kasi, priority ko si protein, tapos ibabalance pa natin yung diet natin, may vegetables, tapos hindi pa pala. May kulang pa pala. Kasi yung fiber ko, kulang-kulang. Pero bakit naman kasi gano'n eh? Araw-araw akong kumakain ng gulay. Kaya nga akala ko safe na ako dyan sa fiber na yan eh. Pero apparently, marami pala tayong merong ganitong problema. Yung akala natin, enough na yung fiber intake natin, yun pala, kulang na kulang. Meron pa ngang nagsabi sa akin, okay lang yan. Fiber para sa mga matatanda lang yan. Pero hindi pala totoo yun. Ano yun? Lolo't lola lang natin yung kailangan proper yung digestion. Nakakaloka ha. Akala ko talaga safe na ako dyan sa fiber na yan eh. Kaya nakichismis ako. Yung chismis na ganon. Check ako sa internet. Actually, gusto ko lang mabawasan yung guilt kasi bakit ngayon ko lang to nalaman? Ayun, marami pala tayong may ganitong problema. Average Filipinos, mga 6 to 8 grams ng fiber lang yung nakakain nila per day. Parang ako yata yon. Pero yung average pala, 20 to 25. Napakalayo. Nakakahiya naman. Kaya, malaki talaga yung chance na kulang tayo sa fiber, pero hindi tayo aware na kulang tayo sa fiber. Ako ulit yun. Naturally, makukuha mo naman yung fiber sa fruits and vegetables. Pero let's be real, nakaka-consume ba tayo ng enough na fruits and vegetables araw-araw? Feeling ko ako, oo, pero hindi naman pala. Sa isip ko lang pala yun. Lalo na nitong mga nakaraang linggo ha, kasi lagi kaming umaalis, so sa labas na rin kami kumakain. Pag ganun, hindi na ako nakakakain ng fruits and vegetables. Doon na lang palagi sa kung ano yung convenient at saka kung ano yung available. So, ano ngayon yung, teka, hindi ako makainom ng tubig? Ayun na nga. So, ano ngayon yung gagawin natin pag kulang tayo ng fiber? Siyempre, hindi ako papayag na hindi ako daily jumijebs, no? Nag-research ulit ako. Pagka-search ko, ito agad yung bumungad sa akin. Meron daw siyang inulin fiber, sugar-free daw siya, masarap daw siya, edi bilhin natin yan. Umorder ako, masarap talaga, totoo. Pero secret lang kung ano to, kasi i-gatekeep ko to sa inyo. Hindi, joke lang. Kaya nga ako kumukuha ng tubig kasi magtitimpla ako ng ganyan. Eto yon. Actually, dati ko pa to nakikita sa supermarket. Hindi ko lang pinapansin kasi nga, hindi ko yan kailangan. Kumakain ako ng enough na fiber per day. Kasi hindi pala. O, eto na siya ngayon. Buti na nga lang ganito siya kapag binili eh. Yung individually packed siya na ganyan. Kasi palagi kaming umaalis. So, kung nakalagay siya sa isang malaking ganon, hindi rin ako makakainom. So, ito, naglalagay ako palagi, 2 piraso sa bag ko para pag aalis, meron akong baon na fiber. So, ang dali lang niya i-prepare, hindi ka na mahihirapan. Naka-portion na siya. Sometimes kasi sumusobra yung lagay ko, sometimes naman kumukulang yung kapag isuscoop ng manual. Ito, okay na. Ready na, hahaluin mo na lang, lalagyan mo na lang ng tubig. Pag hinalo-halo mo siya na ganyan, hindi siya mabilis matunaw. Pero, okay lang naman yun. Ayan o, kita mo yung mga yan, yung mga hindi natutunaw. Huwag kayo matakot dun sa mga nasa ilalim, hahaluin nyo lang ng hahaluin yan. Fiber drink kasi ito, kaya may fiber siya, so medyo mahirap siya na matunaw. Pero natutunaw yan, hahalu-haluin mo lang ng ganyan. Patience lang, patience. One thing I like about this is 0 sugar siya. Saan ko ba yun makikita? Ito, sugar-free drink siya. Tadadan! Kaya kapag naghahanap ako ng something refreshing, especially kapag nasa labas, dati maghahanap ako ng soft drinks o kaya ng mga kung ano-anong inumin, ito na lang yung kinukuha ko. At least, diba, guilt-free pa kasi nga, meron siyang added na fiber. Lagyan natin ng yellow para mas masarap. Ay, hindi, teka lang. Ilang fiber ba yung meron dito? Per sachet, meron siyang 4.5 grams ng fiber. That's inulin fiber. Soluble plant fiber siya na nakikita sa bananas, onion, asparagus. In short, yung mga pagkain na kinakain natin pero hindi naman araw-araw. Goods yun sa katawan natin. Kasi 'di ba, minsan bloated ka na. O ako hindi kasi umiinom ako niyan eh. Pero yun nga, minsan bloated ka na kasi hindi ka araw-araw na na-jeb. Tapos kapag na-jebs ka naman, yung tipong pagod na pagod ka kasi ang tigas-tigas niya, ang hirap niyang ilabas. Yung nakakaubos ng energy, nakakapanghihina, yung ganon. Ayun, si inulin fiber yung kailangan mo kapag ganon ka. Ngayon gets ko na kung bakit ganon yung bowel movement ko. So ayun na nga, let's do the math. Kung ang isang sachet, meron siyang 4.5 grams ng fiber. So, 2 sachet per day, that's 9 grams ng fiber. O, ayun, kalahati na yon ng recommended na fiber daily intake natin. Hindi ka na mahihirapan nun kasi, alam mo ba, yung lasa nito, teka, ang sarap. Yung lasa nito, alam mo yung nag-aagaw yung lasa ng cucumber, kaya refreshing. Tapos merong lasang lemon. Ang sabi dito sa packaging, may green tea pa daw siya. Kaya akala ko nung una mapait.
Kasi green tea. Pero very minimal lang yung lasa ng green tea. More on cucumber tsaka lemon na side. Tapos, sugar-free. Pero hindi siya lasang matabang, hindi siya lasang mapait. May sweetness pa rin. Kaya kung parehas tayo na kulang ang fiber sa diet, i-add mo to sa routine mo. 2 glasses per day, that's 9 grams na ng fiber. Pero syempre, hindi magic yan ha. Day 1, nag-2 glasses ka biglang, okay na agad. Hindi ganon. Mga, third day, doon na unti-unting lalabas yung mga benefits niya. Teka lang, ang hirap mag-video habang umiinom ha. Bakit ko ba pinagsasabay ito? Ayun o. Wait lang. Anyway, for me, hindi naman ito pinapalitan yung fiber intake ko. Tuloy-tuloy pa rin ako dun sa dati kong diet, dun sa dati kong lifestyle, kasi naggugulay naman na ako, hindi nga lang talaga enough. Kaya dinagdag ko siya ngayon sa routine ko as supplement para everyday nakukuha ko yung goal or target na fiber intake ko. Kasi syempre, pagdating naman sa digestion natin, yung pinakamaganda pa rin is to eat fruits and vegetables, tapos stay hydrated. Kaya lang, kagaya ko, hindi ko talaga siya kayang gawin everyday. Kaya buti na lang merong Nestea Cleanse. At saka buti na lang masarap siya kasi kahit na maganda yung benefits nito, hindi ko pa rin to iinumin kapag pangit yung lasa. Pero kung gusto mo ng easy, refreshing, delicious, at saka zero sugar drink, pero with benefits kasi merong added fiber, etong si Nestea Cleanse yung i-add mo sa daily routine mo. Pero curious ako, ano yung mga fiber-rich na snacks or pagkain or drink yung paborito ninyo? Comment mo nga, gusto ko i-try yan.